Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po lahat, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab sa ating mga kalingap netizens at kalingap subscribers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, ma-follow up lang tayo dito sa mainit na usapin regarding sa isa sa mga sabihin na nating best na kalingap partners, charity vloggers, na kung saan ay talagang tinatangkilik hindi lamang po ang kanyang love team, bagkos ang kanyang mga charity work sa kanyang main YouTube channel ay talaga naman pong sinusuportahan ng marami. At sa sad to say, mga kalingap at kabagis, ito pong pagsuportang ito ay minsan ay misinterpret po ng mga ibang viewers natin ng in a negative way, mga kalingap at kabagis. Bakit ko po nasabi? Kasi alam naman natin yung usapin regarding kay Kalingap Edu at sa kanyang mga beneficiaries. To be specific, sa mga babaeng beneficiaries ni Kalingap Edu. Kung normal kang nanonood at sumusuporta sa mga charity upload at charity works ni Kalingap Edu, hindi mo ito bibigyan ng kulay. Yung pagiging closeness or yung pagiging close ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries, ang ganang sa akin, sana wag na natin gawing big deal. Pero syempre po, nandito po tayo sa social media at bawat ginagalaw o ikinikilos po natin ay talagang minsan ay nabibigyan po ng ibang kahulugan ng ating mga viewers. Katulad na lamang po yung pagiging close ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries, to be specific, sa mga babaeng beneficiaries ni Kalingap Edu, ay kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ay nagagawaan ng sabihin na nating negative impression or negative way of thinking ng ilan sa mga viewers natin. So, narito po tayo para sabihin na nating bigyan ng ikangay linaw or sabihin na nating i-correct yung mga negative way of thinking ng mga viewers natin para naman po hindi po natin pag-isipan ng hindi maganda yung sinusuportahan po nating charity vlogger. Kasi unang-una sa lahat, mga kalingap at kabagis, pag tayo po ay nagsimula ng mag-isip ng negatibo sa ating sinusuportahan, magtutuloy-tuloy na po yan. Lalong-lalo na po yung walang nagko-correct sa ating insights, sa ating mga thoughts, ika nga, ay magtutuloy-tuloy na po yan into bashing. Yung simpleng ika nga'y patanong na maglalaro sa ating isipan sa tuwing manonood po tayo ng mga video upload ng ating mga sinusuportahan, ay talagang mauuwi po yan sa ika nga'y bashing pag hindi po naagapan. Katulad na lamang po itong naging komento po ng isang netizens at hindi naman po sabihin nating lehitimong channel or YouTube channel yung ginamit na account para makapag-comment dahil pinasyalan naman po natin, wala naman po. Dami account kung tutusin, mga kalingap at kabagis. So, pag sinabi po nating dami account, ay yung legitimacy ng kanyang komento ay hindi po masusuportahan ng actual facts, ika nga, dahil po gumamit po siya ng ika nga'y dami account. So, ito pong video upload natin kanina lamang po ay nag-comment siya, mga kalingap at kabagis. At dito po sa komento niya ay nagbigay po siya ng kanyang saloobin at ito po ay sinundan ng iba pang mga komento po ng mga sumusuporta sa EDSI at sabi nga po nila ay parang hindi po nila sinasang-ayunan itong komento or suggestion, sabihin na natin suggestion nito pong commentator na ito, mga kalingap at kabagis. So, babasahin ko po para sa kalinawan ng nag-comment at ako po isasagot lamang sa aking capacity bilang isang reactor at ito ay hindi naman po mag-i-speak in general. Kumbaga,
Opinion ko lamang po ito sa inyong naging komento sa ating video upload, no? Kaya simulan na po natin mga kalingap at kabagis, no? Ang komentong ito ay galing po kay @minijos7835, mga kalingap at kabagis, no? And I quote, sabi niya po, "Iwasan kasi ni Edu ang makipagharutan sa mga bini niya." Ibig sabihin ng bini ay beneficiaries. So sa opening statement pa lamang po, mga kalingap at kabagis, ay medyo sabihin na nating yung interpretasyon niya sa iginagalaw ni Kalingap Edu sa kanyang mga vlog in regards sa kanyang mga babaeng beneficiaries ay may negatibo na pong pag-iisip ito pong si Minijos 7835. Kasi po nandun na po yung salitang makipagharutan. Kasi po, no, mga kalingap at kabagis, kung i-elaborate natin ang salitang harutan, ay napakalawak po niyan, no? Mga kalingap at kabagis. Ang salitang harutan po ay napakalawak, no? At ang interpretasyon po nito ay iba't iba, lalong-lalo na sa mga taong makakausap natin. Tama po ba ako o mali? No? May harutan na sabihin na nating iba ang interpretasyon ng ibang manonood, at meron naman pong yung interpretasyon nila ay hindi naman ganun ka brutal, mga kalingap at kabagis, no? So ipagpatuloy po natin, no? Simulan uli natin. Iwasan kasi ni Edu na makipagharutan sa mga beneficiaries niya. Ayan. Tulungan niya hanggang doon lang dapat. Hindi yung lagi niyang kadate ang mga beneficiary, ipinapasyal, ikinakain kung saan-saan at kasama sa mga overnight. So, doon pa lang ay hindi na siya sang-ayon sa ginagawa ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries, no? For example na lamang po yung salitang date, no? So, yung date na yan, 'di ba? Napakalaki na naman po ng ibig sabihin yan, no? Sa mga viewers, ang meaning po ng date ay sabihin na nating it will vary again, no? Mga kalingap at kabagis, no? Sabi niya, ipinapasyal, ikinakain kung saan-saan at kasama sa overnight. Kasama lagi sa kotse, pati sa pag-scout kabuntot niya ang mga beneficiaries. Pinatutulog sa bahay nila. Sinabi ni Kalingap Prab, kung may kalabtin ka, iwasan mo or umiwas ka sa mga babae na maaaring ikasisira ng image niya. Kaso, hilig niyang paramdaman ang mga beneficiaries niya. Okay. Kaso hilig niyang paramdaman mga beneficiaries niya na parang nililigawan niya. Kaya yung beneficiaries na de-develop na rin. Di po ba, mahalingap at kabagis, no? Yung po yung ikangay komento or sabihin na nating suggestion, no, ni Minijos 7835 dito po sa comment section. Para sa akin po, mga kalingap at kabagis, no, yung pagiging closeness ng isang scouter at beneficiaries is part of pagcha-charity po. Bakit ko po nasabi, mga kalingap at kabagis, no? Paano mo mati-develop ang tiwala ng isang beneficiaries kung hindi mo kukunin yung kanyang loob? Yung kanyang loob by means of, di ba? Kunin mo, kausapin mo siya, di ba? Para mag-open up siya sa'yo. Kasi, unang-una sa lahat, hindi po kayo magiging close ng beneficiary mo at hindi siya mag-open up sa'yo kung yung inconsistent yung communication, mga kalingap at kabagis, no? Napakapangit naman po na, di ba? Pupunta ka lang doon, magbibigay ka ng ayuda, tapos nasan po yung essence ng ika nga ay pagmamahal at pag-aaruga sa mga tinutulungan? Yung closeness, uulitin ko po, mga kalingap at kabagis, no? Subject for discussion po yan, no? Ayan. Pinatutulog sa bahay nila. Pinatutulog sa bahay nila.
dapat alamin po muna natin, mga kalingap at kabagis, no, kung bakit po pinapatulog sa bahay. Di ba? We have to do our research kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na yan. At kung siguro man, no, na pinatulog sa bahay, ay may malalim na kadahilanan po yan. Hindi naman po siguro basta-basta nasasabihin ni Kalingap Edu na, tara, punta tayo sa bahay, mag-overnight tayo sa bahay, parang gano'n. No? Kumbaga, alam nyo mga Kalingap at kabagis, no, being a charity vlogger and a content creator, kailangan maging creative ka sa mga ikino-content mo para masubaybayan ka. And nowadays, ang mga viewers po ay naghahanap sila ng ika ngay mas in-depth na content, yung konteksto ng istorya ng beneficiaries, mas gusto pa po nilang malaman in further details, ika nga, no, mga kalingap at kabagis, no. At saka siguro po yung sinasabi dito na kaso hilig niyang magparamdam sa beneficiaries na para siyang nililigawan. Yung po siguro yung inyong interpretasyon doon po sa ikinikilos ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries. But still, by the end of the day, siguro po, no, hindi naman po ganun ka babaw ang pag-unawa ng isang Kalingap Edu sa kalakaran sa pagtulong sa kanyang mga beneficiaries na ititik for granted niya yung ikangang sabihin na nating silent rules ng Kalingap, na kung saan ay number 1 rules yung pagtulong. Ang ganda sa akin lang, mga kalingap at kabagis, no, yung pong sinasabi ng mga nagko-comment, katulad po ni Minijos 7835, na pati yung beneficiaries na de-develop na rin. Eh hindi nga po natin alam, baka script din po yan, no? Para ika nga ay lalong ma-entice, lalong ma-engage yung mga viewers sa mga video upload ng charity vlogger na ito. Kaya nga po dito sinuportahan ni Rebecca Songa ang komentong ito, na sabi niya nga po ay parte po yan ng vlog. At may isa pa pong nag-comment dito na sabi niya po, wala namang ibang issue si Edu, puro sa babae lang. Hindi kasi man rin si Edu mag-adjust, lalo na sa mga babae na beneficiaries niya. Diskarte niya nga po yun eh. Di ba? Diskarte po ni Kalingap Edu yun, kung paano niya po patatakbuhin yung istorya ng content niya sa kanyang mga beneficiaries. Kaya nga po sabi ni Geraldine 985, bashers ka talaga kahit saan ka mag-comment mo makakarating. Yan. At ito, natuwa po ako dito sa comment ni Michelle Domingo 7794, mga kalingap at kabagis. Kasi sabi niya po, Mini Diyos, anong gusto mong gawin ni Eds? Basta tulungan i-vlog. Kapatid na turing niya sa mga beneficiaries niya. Walang issue yon. Kayo lang ang nagbibigay ng mali siya sa ginagawa niya kasi nga ayaw nyo kasi kay Eds. Kaya wala kayong makitang maganda na ginagawa ni Eds, di niya kayo pinipilit na panoorin siya. O, tama. Di ba? Kung yung closeness mo sa beneficiaries mo, lalong-lalo na mas bata sa'yo, mga kalingap at kabagis, no, consider it na it is a brotherly love. No? Mga kalingap at kabagis, no? At tanging mga bashers or viewers lamang daw po ang nagbibigay ng kulay dito po sa mga ginagalaw ni Kalingap Edu sa kanyang mga content sa kanyang YouTube channel. Kasi sa tingin ko po, ang nakikinit ako dito, mga kalingap at kabagis, no, para bang wala nang karapatan si Kalingap Edu na gawin yung gusto niya, no, sa kanyang YouTube channel, dahil nga po meron po siyang love team, which is yun nga po kay Beyonce. Hindi po ganoon, mga kalingap at kabagis, no. Dapat po nating isipin ganoon yung kalakaran na tumatakbo dito po sa community ng Kalingap, sa love team, and at the same time po sa pagcha-charity. Ang ganang sa akin lang, no, mga kalingap, mga kabagis, mga ka-EDC natin dyan, lawakan po natin ang ating pag-unawa at pag-analyze sa mga bagay-bagay na napapanood po natin. Dahil once na tayo po ay masyadong nagpapa-apekto sa mga napapanood natin,
na hindi po natin ina-analyze kung bakit po nagkaganoon, ay by the end of the video na pinanood natin, and still by the end of the day, di ba? You will feel frustrated, you will feel guilty. Kumbaga lahat na lamang po ng negativity na pwede po nating maramdaman, yun po yung sisira sa araw natin. Just put in perspective na lamang po, no, mga Kalingap at Kabagis, no? Si Kalingap Edu, isa yan sa mga kauna-unahang K-Boys. At one thing for sure, hawak-hawak ni Edu yung prinsipyo na meron ang community ng Kalingap. Alam niya kung paano niya patakbuhin ang kanyang channel at alam niya kung paano niya po i-handle ang mga beneficiary na kanyang tinutulungan. Dahil unang-una po sa lahat, malaki po ang respeto ni Kalingap Edu sa mag-amang matubang na nagpakilala sa kanya dito sa social media. Sa mga ganung galawan po ba, ganun ang gagawin niya para masira ang kanyang pangalan? I think no, mga Kalingap at Kabagis. Kaya muli, ganun sa akin lang ang opinion ko po dito. Lawakan po natin ang ating pag-iisip, ang ating pag-unawa sa mga bagay-bagay para hindi po tayo matrap ika nga, no, sa mga negativity at mga negative question na naglalaro sa ating isipan. Diba? Kung tayo po ay may tanong na sabihin na nating mauuwi sa pambabashing, mag-pause po muna tayo. No? Ipahinga po muna natin ang ating isipan, din saka po natin i-analyze kung bakit po nangyayari yung mga bagay-bagay na yun. So yun lang, no? And I hope na sana po ay na-enlighten ko po itong nag-comment na ito, mga Kalingap at Kabagis, na si MiniJos7835. No? Na sana po huwag kayong ika nga ay tumahak sa landas ng pagiging bashers. Dahil ang pagiging bashers po, hindi po healthy yan. No? Mga Kalingap at Kabagis. Maniwala po kayo sa akin. So yun, kagaya po ng dati, mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po sa naging comment po, no, ng isang netizens regarding po sa pagtrato ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries. No? So yun, hanggang dito na lang mga Kalingap at Kabagis. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa atin dyan, ng mga ka-EDC natin dyan, subscribe nyo na po. Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na lang po mga Kalingap at Kabagis. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga Kalingap at Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!